Kapampangan Ilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, eto na mga kababayan, action star, Korean drama at ang nangyayari ngayon sa ating BP at sa kanyang staff mga kababayan. Grabe, ano? Ano kaya ang masasabi ng mga kababayan natin dito? No, di ba nga pinagbabantaan niya ang ating Pangulo, First Lady, at si House Speaker Martin Romualdez na sabi niya kung meron daw di umano magpatay sa kanya, meron daw papatay, inutusan na assassin, ito di umano si Vice President Sara Duterte na patayin si PBBM at si First Lady at si House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Di ba yan ang binitawan niyang salita? Pero binawi ayun mga kababayan. Wala naman daw siyang sinabi na papatayin niya si PBBM o may threat siya kay PBBM. Kundi sabi niya daw, kapag siya daw ay pinatay, mga kababayan, meron na daw siyang initusan na patayin si PBBM at si First Lady at si House Speaker. Pero kahit ganun mga kababayan, isa na rin yun sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Tandaan nyo, pangalawang Pangulo po, no, ang ating VP Sara Duterte. Mga kababayan, bakit niya nagbibitaw siya ng mga ganyang mga salita tungkol sa ating Pangulo? At saka sino naman papatay sa kanya? Mga kababayan, iilan ba ang security ni Vice President Sara Duterte? 300 plus. Sino pa kaya magtatangka na patayin sa diyan? Mga kababayan, sa dami niyan, mga security niya. Yun lang ho mga kababayan sa lahat nating mga kababayan, matanong ko kayo, meron ba kayong narinig na nagbanta o pinagbantaan ang ating BP? Kasi naririnig ho natin palagi sa kanya pagka pinag-uusapan itong confidential fund, tinatanong kung saan napupunta itong mga budget at pinaggastusan. Parang dito umiinit ang ulo lagi ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, dito siya naglalabas ng galit niya ngayon. Ngayon, yung walang kaalam-alam na wala namang kinalaman dyan, gusto lang naman ng Quadcom na maipakita sa taong bayan kung saan ba napunta itong pera na ginastos within 11 days na sinasabing confidential fund ng BP. Yan lang naman ang gusto pong malaman ng Quadcom kung saan ba ito napunta. Kung tama naman ang kanilang mga resibo at may paliwanag nila ng maayos, wala namang problema, mga kababayan. Tapos ang issue, di ba? Hindi nila maipaliwanag Katulad na lang ni Mary Grace Piatos. Mayroon pang Oshie. Di ba? Ano yan? Mga chicheria. Bago na pala ngayon, marami pa lang mga chicheria ngayon, mga pangalan, sama-sama na, Piatos, Oshie, di ba? Mga kababayan, sino lang po mga kababayan magtataka at mag-iisip ka, bakit ganyan? So yun ang gustong malaman ng Quadcom. At sa ating BP naman mga kababayan, kung talagang concerned siya sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga staff, bakit hindi siya na lang ang humarap at sagutin ang mga katanungan ng Quadcom, no? Hindi na magpapadala sa doon ng mga tao, yun yung mga ipapadala niya, ngayon iko-contempt, pupunta siya doon mga kababayan, pupuntahan niya yung tao niya at magsasabi siya na kinakawawa daw yung mga tao niya, tama na daw. Di siya na lang ang sumagot. Kung naaawa siya sa mga tauhan niya, siya na lang mismo ang sumagot sa mga katanungan ng Quadcom, mga kababayan. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, kung kabisado mo naman kung saan mo dinala yung pera na yon at kung sa tamang
tamang budget naman ang napuntahan noon, mga kababayan, at maipaliwanag mo ng maayos, edi walang problema. Mas madali ang usapan, di ba, mga kababayan? Isa ngayon, puro yung pinapupunta mo, puro stop lang. Ngayon na Economtemp, ngayon ng Quadcom, sumugod ka ngayon sa Congress kung ano-ano ang pinagsasabi mo doon. Pati ang Pangulo ngayon, First Lady, pinagbabantaan mo pa. O ito mga kababayan ha, before and after, nagbisita ho ang BP natin doon mga kababayan. So masaya pa po, no? Ang BP at si Lopez. Ayan, nakikita niyo yan? Masayahin pa, no? O, mga nakalipas lang, ilang oras po mga kababayan, eto na, ang nangyari. Likes camera action na nga daw ito. Oh, ayan oh. So kaya pala siya dinalaw. Nag-meeting sila about sa gagawin nilang palabas. So ayan mga kababayan, na binasa ko lang yung mga capture na nakikita natin sa kanya-kanyang opinion ng mga kababayan natin sa nangyari ho sa BP at sa kanyang staff, mga kababayan. Kasi ayan, nakikita nyo, yan, una, nakangiti pa sila. May dala-dala pang mga prutas, si Vice President. O, yan. So, maya-maya lang, nakalipas lang ang ilang oras. So, ayan na, mga kababayan. Naghahagulul na. May iyak na. So, hindi natin alam kung ano nang baka mamaya hindi nagustuhan ang dalang prutas ni Vice President Sara Duterte. No? Mga kababayan. Sabi nga, likes, camera, action. Ano to? K-drama? Korean drama? Mga kababayan. So ayan o, sa dami ng OBP staff na na-question sa hearing, kay Lupis lang ganito si Madam BP. Sinamahan pa doon sa Congress. At hindi lang yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Meron din mga senador na sumugod doon. Mga kababayan. Diba? Ayan, ayan. Yung ganitong friendship, sana Lord, yung kanyang iwan ang mga anak at pamilya, makasama lang ako. Ayan kanya-kanya yung reaction yan. Sinishare ko lang sa inyo mga kababayan Sinishare ko lang yan sa inyo mga kababayan. Kaya huwag kayong magagalit mga didiles Kasi siyempre kanya-kanya tayong opinion Opinion ng mga kababayan natin yan yung pinopost nila ngayon Ayan. So dito naman makikita naman natin dito mga kababayan ang mga senador na pumunta ngayon dito. So, ayan na mga kababayan, nasa hospital na Ayan po, Senador Bongo, Senador Bato, at si BP. Ayan na mga kababayan. Diba? Ngiting tagumpay Parang ngiting tagumpay yan Naisahan Antindi Talo pa si Gloria niyan pero ito mga kababayan, may share ako sa inyo isa sa mga naging pahayag na isang Tulfo brother mga kababayan, kay Ramon Tulfo. Bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Lopez sa Batasan Pambansang Detention Facility? Ayan mga kababayan sinare ko lang yan sa inyo. Kaya huwag kayong magagalit madidiles. Si Ramon Tulfo po ang nagsabi niyan. Bakit ba mga kababayan? Parang kakaiba ang pagtrato ni Vice President sa staff na ito. Kasi kung tutusin, yung mga staff niya dati parang wala lang Hindi tayo nakakita ng ganyang pag-aruga ng BP natin, mga kababayan. Pero dito sa BP ngayon, parang kakaiba nga Pag tiningnan natin, parang kakaiba ho ang pagtrato ng BP natin po mga kababayan, diba? Ito naman mga kababayan. Ayan nakikita nyo ba yan? Nagdadasal po sila mga kababayan. Sino ba namatay? Magsisindi po sila ng mga kandila. Anong nangyayari? Anong meron? Ba't may mga kandila, mga kababayan? Ano yan? Hindi ba sabi ng Pangulo ng Ponyo doon na kayo magkita-kita sa impyerno?
Naniniwala pala kayo dyan. Yung mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan, meron akong ipaparinig sa inyo na talagang kakaiba ito mga kababayan. Nabesto po, no? Nabesto ang MOBE ng BP at ng kanyang staff, mga kababayan. Ito po, pakinggan nyo ito mga kababayan para matauhan ang mga didilis dyan. Report kay Doktor ng Philippine National Police kasama ko ni Atty. Lopez nagdala sa kanya sa veterans. Ang condition po is doon sa veterans, resulta po is normal ang lahat ng vital signs, even her ECG. Kaya nga po nagtataka kami kung bakit